Job well done po talaga kay ano, kay kala Sir Luis and kay Sir Topher na i-handle nila ng gano'n ka-smooth yung class namin and ma-explain nila yung mga complex, definitions, terms sa aming mga baguhan. 'No. So, no comment po talaga sa instructor, 'no. Regarding naman po sa facing ng ano natin, ng ating MCP, medyo na ano lang po talaga na parang medyo minsan nabibitin ka pero, understood naman po 'yun dahil hindi naman po lahat ay pantay-pantay ng, level of understanding. So, may mga time na ako naman yung nahuhuli, so yung iba naman nag-aantay kasi meron kang error sa code mo kailangan pang ayusin ni, instructor. So, magshe-share screen ka, yung iba tapos na. So, may mga gano'ng instances. So, which is okay din naman po 'yun. And regarding din sa mga capstones, sa activities, actually yung activities natin is malaki rin yung tulong niya. I-engage siya talaga yung knowledge mo doon sa kung ano yung napag-aralan. So, hindi siya yung kung ano yung diniscuss ni instructor, parang kokopya mo lang sa activity, kundi may hindi diniscuss si instructor doon sa activity na kailangan mong i-solve ng sarili mo. So, parang dun napapasok yung, creativeness mo sa pag-solve, which is yun naman po yun din yung na-enjoy ko kasi challenging siya na nate-training ko rin yung critical thinking, which is, very important po sa ano, 'to sa industry po natin. So, yun po. Okay. So yes, nakakatulong po yung, program na ngayon na magpapatuloy na ako sa aking career from civil engineer, from construction to, building, software naman po and web applications. So yun, malaki po yung naging part ni Zuwit and gaya nga po ng nabanggit ko kanina, Zuwit parang, siya yung nagsimula ng dadaanan, eh. Pinakita na sa'yo kung ano yung mga dapat mong daanan, ikaw na lang mamimili kung saan ka dadaan. Zuwit gave you the right learning materials at the right mindset para ma-survive yung road na tatahakin mo. Para siyang ano, kung i-ano natin, analyze natin in a parang adventure, parang binigyan ka ni Zuwit ng yun, may backpack ka na, yung sa backpack mo meron ka ng mga ano dun, tools, gamit, pagkain, everything na kakailanganin mo along the way. So yun, babaunin mo na lang talaga yung learnings mo para ma-survive and mapuntahan yung kung saang goal mo naman nais, 'no, kung saan mo man gustong pumunta. So yun po. So regarding naman sa difference, so siyempre unang-una po diyan yung, work environment, work setup, 'yan. Kasi una sa work environment, sa previous job ko as a construction, civil engineer, so iba yung risk, mataas yung risk, 'no. Hindi ko nga alam, eh, 'no, kung sino pa yung nasa site na yung nasa at risk, yun pa yung mga walang HM. Mas yung mga nasa office like ito, yung tech industry, yun pa yung may mga HM mo. So, somewhat parang, medyo parang may mali yata sa batas natin, ah. So, yun 'no, kasi sa construction bihira may mga HMO diyan. So, yun, una yun, 'no, work environment. Mas safe ka dito sa tech industry kasi hindi ka na-expose sa mga chemicals, sa mga falling objects, debris na maano sa'yo. Hindi ka expose sa mga, unpredictable na tao na puwedeng may gawin sa'yo na 'di maganda. So, ibang-iba po talaga dito sa tech industry and regarding naman sa work setup, so mas malaki pa yung opportunity dito na, mag-work from home, 'yan, hybrid, 'yan. Kasi more on computer, eh. So, ang computer, Wi-Fi lang ang kailangan and device, laptop, cellphone, tablet. So, okay na, makakapagtrabaho na, tatakbo na yung kumpanya. Unlike sa civil engineering, sa construction, physically yung body mo kailangan nandoon. Kailangan nakikita ka ng tao, kailangan nakikita mo yung ginagawa mo physically, kailangan nahahawakan mo, tangible dapat lahat na gagamit mo yung all senses mo. Unlike dito sa industry na 'to, so more on tingin-tingin lang, mata-mata lang, yung kamay mo lang yung gagana and then yung mind mo mag-iisip ka. Mas na-e-enjoy ko siya, kung tutuusin kasi hindi rin ako gano'n ka-athletic, 'no, hindi rin ako gano'n ka-athletic and ayoko rin ng, pagpawisan siyempre so maha-hassle ka do'n and then babiyahe ka pa ng malayo. Unlike dito sa industry natin, nasa office, puwede kang mag-work sa comfort mo. Ito ngayon nasa bahay ako. Ayun, malaki po talaga yung ano, opportunity dito sa tech industry and
To add din 'no, yung, branches po nitong, tech industry parang never ending, eh. Sobrang dami, napakaraming branches na puwede mong pasukin. Web application, software development, mobile development, and then bukod pa dun yung mga database management, AI, lalo na po ngayon yung AI, isa sa napakalakas na tool. Which is sa engineering is marami rin naman, but limited, unlike dito. Mas marami yung prerequisite po doon sa engineering na kailangan mo munang tapusin itong gan'to, kailangan mong tapusin pagdaanan yung gan'tong experience bago ka makapag-proceed. Unlike dito sa, tech industry natin na sobrang lawak na ng library na puwede mong, kaya mong i-access 'no, just one click lang kay Google and kay ChatGPT. So, puwede mo na siya matutunan. So, yun po.